Daygon ang Ginoo mga igsoon. Sometimes lisod kayo nato bation kaning kabahin sa atong pagdaig sa Ginoo kung sa sitwasyon nga sama niini nga naatas kasubanan. Pero kini pagpahiluna gyud sa Ginoo mga igsoon. Sigon sa atong giawit, ang kinabuhi sa tao mahanaw. Atong mabasa sa basahon ni Job, sa Job 14, kapitulo 14, versikulo 2 taman sa 5. Naghisgot mga igsoon nga kita nga mga tao sama sa usa ka bulak. Ulo sa verse 1 naghisgot na siya nga mga anak ta sa babay. Kining atong lawas nga gikan sa unod. Sa versikulo 2 naghisgot siya nga sama ta sa usa ka bulak nga moabot ra ang panahon nga malaya. Then sama sabta sa usa ka anino nga mulabay lang. Inunani ang sitwasyon nato mga igsoon. Sa versikulo 5 nga nag-inhisgot nga we cannot go beyond. Dili ta makalatas nini nga kamatayon sa atong pisikal nga lawas. Tanan gyud mga igsoon, moagi niini nga kamatayon. Samtang wala pa nato mudangat nining kamatayon sa pisikal nato nga lawas, dunay kinabuhi nga dili mahanaw mga igsoon. Ug ang Ginoo naghulat ni anak nga mudawat ka. Mudawat ka niini nga kinabuhi. Tungod kay kinira nga kinabuhi, mao'y dili gyud matapos. So salamat sa Ginoo nga siguro matagusan nato nakadawat na sa Ginoo. Apan kadtong mga wala pa mga igsoon karon mo'y panahon. Dili ang ugma mo'y panahon. Kay wa ta masayod sa atong ugma. Muna nga karon mo'y panahon nga dawaton nato ang Ginoo. Kay kitang tanan mudangat gyud. Sama nining atong igsuon. No, di nato mahibawan sa nagkatigong pamilya. Lagsik pa kayo ang mga lawas, maayo pa kayo mo smile. Wa nato nahibaw nga pipila lang kabulan. Gikan sa panagkatigong nato dire. Di pahuway atong igsoon, yang pisikal nga lawas. Mubalikay na sa abog. So samtang dili pa mahitabo nato na mga igsoon, dawato nato ning kinabuhi. Kinabuhi nga walay pagkatapos. Nindot kayo, tunay gamay nga example nga gihatag ang ato ang igsuon nga namulong gabi didto sa Tanggog. Diin ang iyahang mensahe nagdugang pug kaayo nga nagapatandog nako. Usa ka tinuod nga sugilanon. Kung nakahinumdom ta, kini nga babayi ilado kay ni sa ilang nasod. Si Queen Elizabeth. Halangdon siya ni anak nga nasod. Si Queen Elizabeth naa siya ay crown. Naa siya ay robe, kupo. Ug naa siya ay singsing. Which is gidala niya ang tanang kanato nga naa diri nakabaton ni ini nga gugma. Mo nang nihatag tag panahon, nitunol ta sa atong mga pasubo. Nihatag ta og bili sa atong sa kaigsuon. Bisan mo taliwa na siya, pero nagbilin siya og ebanghelyo alang nato mga igsuon. Kaya akong i-share karon mao nga ang tao di ay sa dili pa siya mamatay kinahanglang mangandam igsoon. Eh kitang tao atud sa giingon na sa una speaker nga atong mga adlaw mga tinagalan may igsoon. Ug atud ta sa basahon sa Genesis 3:19
Di ang gisgutan dito kay sa abog tagikan sa abog puta mo Paulo. Sa Genesis 3 ni sinabi ni Maigsoon. Ug adto buta sa unang Pedro 1:24, ang ato nga kinabuhi sama ra sa balile nga mubulak ug kalit na pod malaya Maigsoon. Ug adto buta sa basahon sa Santiago, ang atong mga adlaw sama ra sa mga aso. Inalisngaw. Inalisngaw. Nga makita na to karon kalit mahanaw Maigsoon. So ingon ana ang kinabuhi sa tao Maigsoon. Muna yun atong yawit, ang kinabuhi sa tao mahanaw ug ang tanang mga butang. Tinuod man yun mga igsoon. Bisan sa atong ma-experience kitang tanan, naka-experience yun nga ang kinabuhi sa tao mahanaw. Pero salamat sa Ginoo. Sa Juan 11:25 ingon siya, ako ang kinabuhi o ang pagkawanhaw. Mutuo ba mo ni ini? Amen. So si Kristo atong kinabuhi maigsoon. Ug adto ta sa Juan 19, siya pod ang pultahan. Diin mo'y agiana nato maigsoon. Siya ang ato musuluta mo agi o makagawas po ta mo sib-sib mga igsoon. Ug adto ta sa Roma, siya po'y agiana nato sa grasya. Then sa Juan 14:6, siya po nandalan kamatuoran o kinabuhi. Walay si bisan kinsang makaadto sa aman gawas kung pinaagi nato maigsoon. O pinaagi sa Dios maigsoon. So salamat gyud kay sa Ginoo nga sa dili pa ta mamatay. Ang tuyo ni sa Dios nga gibuhat ang tao sama sa atong dagway aron sa tuyo kasudlan tag Dios maigsoon. Amen. Matud pa sa Roma 9:23-24, kitang mga tao mga sudlanan sa Dios maigsoon. Mao din ang dili ta matagbaw sa kalipayan bisan sa lapi o bisan pa ang nakabot nato maigsoon. Dili ta matagbaw kay nganuman gibuhat dayta aron kasudlan sa Dios. Walay pili ang Dios. Bisan kinsang mutuo, siya musulod o mupuyo na ito maigsoon. Munang importante kayo sa dili pa kita. Budangat sa atong itambungan karong nga igsoon. Nga mamatay. Makabaton yung tag kinabuhi sa Diyos. Mapuyan yung tag Diyos. Ingon nga kinabuhi din sa atong sulod. Kay bisan pag mahanaw o mamatay ng kinabuhi nga tawhanon, natay kinabuhi nga mulungtad ngadto sa walay katapusan. Bisan pagani mahanaw ang langit o ang yuta, apan ang pulong sa Dios magapabilin ni kanato kung atong mabatunan ang kinabuhi sa Dios mga igsoon. So mao na ang kamatuoran mga igsoon. Kay mahanaw man ta, mahanaw pudang langit ang yuta, pero kung natay pulong mao ang kinabuhi sa Dios, dili gyud mahanaw mga igsoon. Ingon ang Juan 1:1 sa sinugdan mao na ang pulong. Ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. So, kinahanglan gyud tag pulong sa kinabuhi maigsoon. Kay misag mutaliwan ta ining kalibutana. Dili gyud ta mahanaw kun dili gyud ta makawang lang mamatay lang unya walay Dios sa atong kinabuhi. So daigon ang Ginoo maigsoon. Salamat sa Ginoo nga mintras mga buhi pata kinahanglan atong dawaton ang kinabuhi sa Dios. Ingon ang Juan 1:12, sa tanang midawat sa tanang mito may katungod o kagahom nga mahimo dayon tang anak sa Ginoo maigsoon. Nakasiguro ko nga dili man tanan dinhi nahimong magtotoo kundi niya siguro wala pa makadawat sa kinabuhi sa Ginoo karon yung panahon mga igsoon. Kaya ini kaduog nato sa pulong sa Dios. Kinahanglan natong dawaton ang kinabuhi sa Dios aron mahimo tang anak sa Dios. So salamat yung kay sa Ginoo nga. Salamat yung kay sa Ginoo nga kita sa dili pa ta mamatay gipasidan-an yung tadaan mga igsoon aron mamatay tag mabuhi sa Roma 14:8.
iya ta sa Ginoo. Amen. Kiniray kasiguruhan nato may igsoon. Misag mga matay tangtanan kay kitang tanan wala may mulungtad ining kalibutan na mamatay may kitang tanan. Siguroon gyud nato nga makadawat kita sa kinabuhi sa Ginoo aron bisan tag mamatay mabuhi iya gyud ta sa Ginoo may igsoon. Kay ang Dios dili mo puyo sa mga buhat, dili mo puyo ang Dios og binuhat sa tao, kundi mo puyo siya natong mga tao aron mahimot ang templo sa Dios. Sa unang Korinto 3:16 mga igsoon. So daygon ang Ginoo nga karong gabi ingon nga kita mga tao kinahanglanon gyud para nato mga igsoon aron sa tuyo bisan tag mamatay mabuhi makasiguro ta sa kaluwasan ug kini mo'y gitinguha sa Ginoo natong tanang mga tao. Kay dili lang ta mamata na tao, mabata, madalaga, matigulang unya mamatay. Dili na mo'y aim sa Ginoo kundi kitang mga tao himuon gyud tang mga buhing sudanan may igsoon. Ug kini mao gyud ni plano ug pamatigayon sa Dios may igsoon. Ug kitang mga tao do na putay tulo ka bahin. Espiritu, kalag ug lawas may igsoon. Ang Dios mo puyo sa sulod sa atong espiritu. Kay ang Ginoo espiritu man karon. Matud pa sa 4:24 ang magsimba sa espiritu o sa kamatuoran. Ingon nga espiritu man ang Dios, espiritu pod iyang puy-an kay naman tay tulo ka bahin maong atong espiritu kalag ug lawas. Then mo kailap sa atong kalag ngani sa atong lawas ang kinabuhi sa Dios mo igsoon. So mao gyud ni ang plano sa Dios para nato maigsoon. Pero giingon unsaon man pod pagsulod sa Dios kanato nga ang Dios dako gamanan pagyud kita gamay makasasala pagyud maigsoon. Pero dili na problema kay ngano ang Dios nagpakatao mga igsoon. Unya nagkinabuhi siya diri sulod sa 33 ug tunga ka tuig. Dili sa kalibutan kauban sa mga tao. Humana na namatay siya agilansang sa krus, namatay, nabanhaw, nahimo siyang espiritong tagatag sa kinabuhi. Nga andam na mupuyo nimo mupuyo natong tanan nga niya karon mga igsoon kay espiritu naman siya mga igsoon. Sama na sa hangin kanang gitawag nyuma. Espirituhanong hangin. Dili siya makita pero kabati taghangin. Ingon ana ang Ginoo maigsoon. Mupuyo o musulod sa atong espiritu maigsoon. Pero dunay upat ka butang angay natong muhaton sa said sa Dios na humanayang kay kayan para ang tuyo niya makapuyo dinhi nato. Dunay upat ka butang una mao nga maghinulsol gyud ta maigsoon. Sa Matthew 4:16 pag hinulsol mo kay doon na ang gingarihan sa Dios. Ikaduha mo nang mutuo o mudawat aron mahimutang anak sa Dios. Then ikatulo musugid o mutawag sa Ginoo. Kay yon dito dayag nga butang ang pagkakristohanon. Buot sa Dios mutuo atong kasing-kasing. Musugid atong baba nga Jesus ang Ginoo nan maluwas ta. Usa kitang tanan karon niya ta dire ang iyon mo namo nako o natong tanan nga manawag ta sa ngalan sa Ginoo misag katulo lang. Walay pili maigsoon. Amen. Ready call. Oh Ginoo Hesus. Oh Ginoo Hesus. Oh Ginoo Hesus. Amen. Sa katapusan mutuo og magpabautismo. Sa ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mo to pag-awak man sa silot. Ang pagbautismo di ay dili ni pagdala sa reliyon. Di kanta sa dadon sa reliyon kundi ang pagbautismo mao nga ibalhin ta gikan sa gingaris na ngadto sa gingaris sa Dios aron ta makasulod sa gingarian sa Dios maigsoon. Sa 1:35 kay ang pagsulod ay nato sa gingarian mo ang gi-require ang upat ka butang maigsoon. Sa katapusan mao nang mutuotag magbautismo aron maluwas maigsoon.
Ang kaluwasan kasara hangtod sa dayon. Pero ang kaluwasan gikan sa atong espiritu, pakailapon pa ni sa atong kalag. Una-una pagbatik pagbuot. Then ngani sa atong lawas mga igsoon aron sa tuyo sa pagbalik sa Ginoo, maandam na ta malalin mga igsoon kundihan magkinabuhi ta nga madaugon diha sa Ginoo. Salamat kayo sa Ginoo mga igsoon. Amen. As long as we have a humble heart, a pure in our heart, and then poor in spirit, then we can receive the dispensing of the triune God to us. Amen. Daigon yun ang Ginoo maigsoon. Unang-una, ako ipadangat, no, tanang maigsoon sa orketa. And then, mga igsoon din sa bunga. Orkita, magyapon. Amen. And then, mga tao nining barangay bunga. And especially to the barangay officials headed by our barangay captain. I do not know who is the barangay captain, but just dawatan ning ako ang kanang pangatahuran. Amen. Praise the Lord. Amen. So we just thank the Lord. And it's the Lord to be praised. And it's the Lord nga ato ang simbahon mga igsoon. And even to give our thanks to the Lord. Even from eternity past, even at the present time in the church, and much more in the coming eternity. Ang atong Diyos wa gyud puli og atiman nato mga igsoon. And I just thank the Lord, no, even from before the foundation of the world. Gipilitan niyang daan. No, He chose us in Him before the foundation of the world to be holy. Praise the Lord. Mga igsoon, makadayeg yung tanan kay kita nga gipili sa Dios for millions of people, millions or billions na ba, no, throughout the entire globe. Kita pa yun ang napilian. Amen. According to His plan. Amen. Hallelujah. Unang malipay ko mga igsoon ba, at that time we are regenerated, that time we got regenerated, kanang gianang tapag-usab, until today, in His organic, in His complete salvation, kay mo mo yun ang plano sa Dios. Why God created men in such a way. No, back in Genesis 1:26, kung nagbasa mo na magsoon, that is God's original plan. Ngunito nga, let us make men. Actually, this is a gospel. Naaman ko'y classmate karon, taga-Panay. So, opportunity na po din ako. Di man ako ni siya mabisita kay siguro busy. Iya mang relative ning kuan. Kining bana sa kuan, kining ato igsoon. So, higayon na jud na ako ni. Lin, di na jud ko nimo panilingan ani Lin. Kay sultian jud ka na ko ron. Amen. Praise the Lord. So tonight I have the boldness to share to all of us, to all of you, and to my classmate tonight, attending this funeral, this wake of our sister. Amen. Actually, God's salvation afforded to us, to those who believe unto Him. Amen. Kung mutuo lang da, no need to work. Di na kinahanglan magbinutan ta, di na kinahanglan maghago pa ta. Only to believe in Jesus, that God has raised Him from the dead through our believing heart. As God mentioned in the book of Romans, not through our believing heart, then we can be saved. Plus in Mark 16:16, he who believes and is baptized shall be saved. Oh Lord Jesus. Amen. So that is actually God's salvation prepared for us. Now His work on the cross
ang iyang pagpakalansang sa cross. Mautoy buhat niya aron maluwas ta. Actually, kining kahintang aron kining pagkamatay sa tao. This is the result of man's fall, of choosing the wrong tree. The tree of knowledge of good and evil, which was forbidden by the Lord in the Garden of Eden. So tinuod no, mga rebellious dito no. We are rebellious in our nature. Kaya ginata nga gipagbahara na sa Ginoo nga dili gyud na pilion, dili na kanon. You know, because God had given men a free will to choose. So kiniring mamili ta piligro pod ni. It's either we will suffer a consequence or we will enjoy the benefit of our choosing. Lord Jesus, karong gabi, let us choose life, which is the tree of life. Christ Himself as signified by the tree of life. Amen. So I just appreciate what the Lord had done to us throughout pila naman katuig, from eternity until the present time. No? Kanang basahon sa life lessons. There are 4 volumes. Volume 1, 2, 3, and 4. So gitawag ni sa life lessons kay pagtulunan nato na sa kinabuhi, not by doctrines. Doctrines cannot save us. But doctrines be turned into life that will help us most to grow in life. Kay sa first nga lesson sa life lesson, chapter. First lesson. Makaila gyud nga di makaila kanang masayod gyud nga luwas na ta. Okay, basig na pa yung mga magtutuo diri, mga igsuna ko nga nagduha-duha pa. Ha? Dili ka duha-duhaan ang atong kaluwasan. Once ganing tuo ta, that is eternally secure. Because the Lord's word, God's word is trustworthy. God's word is steadfast. Dili matarog, dili mausab. Unchangeable. Mas mausab pa nga to ang pulong. No? It can be easily changed. If not in favor with a situation. Pero ang pulong sa Diyos magpabilin nga kasaligan mga igsoon. So for us nga mga Kristohanon, nga mga magtotoo, we are eternally secure in the hands of our God. Amen. So masayig yun nga luwas na ta. And for those unbelieving ones, they need to receive the Lord Jesus as their life and everything. Actually, our Christ is all-inclusive, all-expensive Christ. Amen? So, if you are fun reading the Bible, especially in the 5 books of Moses, there you can see the Christ being the unsearchable one, the all-inclusive one, especially in the book of Deuteronomy. Amen. The all-inclusive Christ being everything to us. Amen. Hallelujah. Amen. So, ako lang itapyas. Ako lang laktod, no, kay mutaas man about sa life lessons. So, sa life lessons, nag-start nga masayod ta sa kasiguruhan sa atong kaluwasan. And then, dunay pagbasa sa Biblia. Nagbasa tag Biblia. O gikinahanglan nato na magbasa sa Biblia. Isan pag di pa ta kasabot sa unang pagbasa, pero later on, as our God is light through our reading, and then He will take away the veils, veiling our mind to understand. And then once we understand, we enjoy the word in the Bible, and it becomes our nourishment and our enjoyment. Amen. Praise the Lord. So how we should love to read the Bible. And we should have our own Bible in our bookshelf. And also in our cell phone. Praise the Lord. Madasig po tayo sa pag-ampo.
no? After reading, kaya ang reading is, sa siya? Our eating of the Word. And also, we pray, we learn to pray. And our praying is our breathing. So we learn to breathe. No? Normally, we breathe. We inhale and we exhale. So the scripture, the whole scripture, especially in 1 Timothy 3:16. Is it in 2 Timothy 3:16, am I right? That the scripture is God breathe, profitable for teaching, for correction and instruction in righteousness. So we have the Bible. Amen. So we learn to pray. So praying is our breathing in. So, gininhawa man sa Diyos sa Biblia, sa ato pong bahin, that is our inhaling. Kaya dili man normal so sa katao nga nagsige na lag kuan, exhale, wala inhale. No? It should be inhale and exhale. Amen. So when we share to the brothers and sisters, that is our way of exhaling what we have inhaled through the Word of God in the Bible. Amen. Praise the Lord. And then comes next, knowing the church and the Lord's table meeting. So magtinguhan gyud ta nga manadias mga panagkatigom. Kaya atong panagkatigom muna atong kabuhian, our existence. Mabuhi ta because of the meeting. So we should desire always meeting, no? Dili lang kaya mga young people's meeting ra, kundi all meetings in the church. Kaya mga young people, di man naganag mga tiguang. Mga young people, tinuod, ilabod ng mga tiguang. Mga mo-appeal gyud ta og Lord's table meeting. Samot na kanang prayer meeting. Okay? Atong batasanon nga mo-appeal ta sa mga tanang mga meeting sa iglesia. Amen. Praise the Lord. And then, sunod, daghang mga butang now, 4 volumes biya to. Then, sa last volume, muna itong process of being sanctified, renewed, transformed. Okay, napay justification. Then, renewed, transformed, conform, and then glorification. Okay? So, this is actually God's salvation. Unang giganahan kay ko ba? Actually, ang salvation sa Ginoo di gyud matukid, no, from eternity past even until eternity. Amen. So that is the full redemption of our body. Kaya nga to ang salvation is of 3 stages man. The salvation in our spirit, the salvation in our soul, and the salvation in our body, because we are of 3 parts, as mentioned in 1 Thessalonians 5:23. The salvation of our spirit is just simply believing on Christ. And then, once we believe, we got regenerated. Maanak na pag-usap. No? We receive the divine life of God in addition to our human life, thus becoming the son or sons of God. We are children of God. Right? Are you not happy that we can be children of God? Amen? And then, next is the salvation of our soul. Ang salvation sa atong spirit is just in a quick way. You just believe in a moment, and then you are saved. Amen. As the Word of God declared. Amen? And then the salvation of our soul. This may transpire for a long period of time, even at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen. Transformation of our soul. That compose our mind, our emotion, and our will. Luwas na ta. Pero ang ato ang galag, kinanpang luwason adlaw-adlaw. Ngano mutigo man ta? Why do we read the Bible? Why do we pray? Why do we call on the Lord's name? Because that is our daily salvation. If we don't call on the name of the Lord, then our mind will be filled with evil thoughts, no? Evil imaginations.
that can ruin and that can defile our entire heart, right? Our heart is composed of the 3 parts of the soul and 1 part of the spirit. Okay? Now, if our conscience is kana na mga pagtuto, condemnation, then our heart may not be at peace. Our mind is filled with negatives. Our mind is filled with evil imaginations. Do you think we can be at peace while imagining our neighbors or atong mga kaaway? Naguna-una ka, kinig yung akong makakuanjud ko, makapalos ko. So, di ba, our mind is evil. We're not at peace. Plus our emotion comes hatred. Amen. Oh, Lord Jesus. Amen. That is why we need to ask the Lord to deal with our heart. Because our heart cannot be trusted. Amen. In the book of Jeremiah, our heart is deceitful above all things. That is why, forgive me to say that I cannot trust you. But the Lord who is within you, whom I can trust with. Amen. Praise the Lord. Lord Jesus. May the Lord touch our heart and to grant us a pure heart so that our heart may be pure, clean towards men and towards God. Even at the coming of our Lord Jesus Christ, we can be ready raptured. Andam na gyud ang malalin mga igsoon. Diba kita mga Kristohanon, while waiting the Lord, we're preparing ourselves to be raptured. Just like Enoch, he walked with God for how many years? 300 years. He walked with God. Amen. No? Kanang paglakaw sa Dios mga igsoon, importante kay na. How about every day? We are doing our chores, we are doing our job, we are doing anything, but though we walk with God. To walk with God is not to be present to us. Di ta magbuot-buot mga igsoon. We just rely to our God whom we are walking with. Amen? Amen? And to walk with God is not to override, not to overtake. Maglakaw ba nga dili maguna? Lord, asa naman ka? Sustuhan naman na itong Ginoo na behind na. So wata nag-uban sa itong Ginoo igsoon. So that's the secret of Enoch, why he was raptured. He was taken up in heaven. Because he walked with God. Amen. Amen. So that could also be our secret today. Walk with God. Actually, we can walk with God by walking in our spirit. We have our spirit, mga igsoon. And our spirit is very crucial, equally important, equally ranked with the heavens and the earth in Zechariah. So that is the importance, how crucial is our spirit today. When we sense that there is death among us, there is death spreading among us, then we can turn to our spirit. Oh, Lord Jesus. So whenever we hear situations, negative situations, whenever we see negative situations, we just turn to our spirit. Because only the Lord knows kanang dili sa mulantaw sa ato ang mga sayop mga igsoon. Amen. Hallelujah. So we just fix our eyes on Him, looking away unto Him. Oh Lord Jesus. Sa dihang muliso ta, halimbawa atong itanaw karon mga negative nga mga talanawon, makapaluya nato mga igsoon. So we just turn our eyes to the Lord. Lord, you are here. Diba? Because our Lord is such a wonderful Christ. Is it wonderful? Amen. Wonderful atong Ginoo maigsoon. Dili sa mahandura, dili nato sa ma-explain. No, beyond our human explanation, our Christ is. Amen. Oh Lord Jesus. How we treasure our moments with the Lord. No, during our private time with the Lord. Okay. Mga igsoon naman gyud ta. So, mga igsoon, this is part of our encouragement, including me, that we would love the Lord's appearing. Nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo igsoon. Amen. Kining kamatayon would serve us
as our encouragement. Nga mamatay ta, nga gaan ang ato ang kasing-kasing, walay kabugat, so that we can be like balloon. Nga sa mapuno na og hangin, we can be ready raptured. Oh Lord Jesus. So it's better to settle all our accounts before men and before God, so that by that time, kuhaon na ta sa Ginoo, we don't know when kuhaon ta sa Ginoo, but then we will prepare ourselves to get ready ourselves for the coming of our Lord. Amen. How we treasure the presence of God. You know, the most sa tanaman sa Eden ba, ang makalilisang hitabo kay nawala ang presensya, no, right after the fall of men. Nawad ano presensya ang tao, mga igsoon. Once we lose God's presence, diya na makaluluoy kayong tao, mga igsoon. So ang tao nagsugod ng pangitag kalingawan. Ang tao nagsugod ng pangitag unsa man? Protection. Nagkuan kanang mga hinagiban. Naggama mga tulunggon kanang mga instrumento nga maka-entertain nila. Everything. Livelihood, livestock. Kay nawad-an sila sa presensya sa atong Ginoo, mga igsoon. In same manner, kita nga mga magtotoo, once nga mawad-an ta sa presensya sa Ginoo, or kita mismo nawala sa presensya sa Ginoo, makaluluya atong kahintang, and that time nga modulon ta og muliso sa atong Ginoo, mga igsoon, as the tree of life. Oh Lord Jesus. Usahay, mga igsoon, no? Kanang makadungog tag mga istorya, murag ganahan man tong dalunggan, no? Ganahan tong dalunggan nga maminaw. So without knowing, without being conscious nga we are, Satan's tactic is to wear us out. Now, wear us out nata, little by little. Oh, Lord Jesus. That is why we must be on guard. Bantayan ang atuang kasing-kasing, mga igsoon. Tungod kay ang atong kasing-kasing is the entrance and the exit of life. Kanina itong entrance, especially sa school, because I was a faculty of the Misamis University. Sa entrance, ang guard, stricto kayo na. Tanaw ng imuhang bag. Isag mato ka sa mall. Diri sa Usamis, ang mall, ang may guard. Pero ato kag dagtong syudad, di naman kaayo, no? Diri, bantayan gyud ug wala bay bomba nga gidala. Kay og nay bomba, peligro ta sulod, boto gyud ta. So yun na mga igsoon ba? Ang atong kasing-kasing serves as the entrance and the exit of life. Amen. Kaya kung ang butang nga nakasulod sa itong kasing-kasing dili iya sa kinabuhi, peligro ka ay maigsoon. Munang, we must keep our heart with all vigilance. Oh Lord Jesus, we need to come to the Lord. Amen. Lord Jesus. Gamay na lang maigsoon, ha. Kaya na pala kuwan din, mataas-taas. Ako lang nang move on. This is concerning sa nahitabo, no, because I am presently reading Matthew today, and then in chapter 14 there we can see mga tinunan sa itong Ginoo. Atong Ginoo, he went up on the mountain, and then nag-ampo siya. Kuman siya pag-ampo, ang iyang mga tinunan po gipag-compel man to niya nga moadto sa pikas daplin. So while ang mga tinunan nasa midst sa sea, they were battered by the waves of the sea. Na-distract kasi lang sila. Pero sa diyang atong Ginoo miabot, naglakaw sa tubig. Okay? Pero ang tinunan sa Ginoo, nakuha kasi sila. Na-distract kasi lang sila sa sitwasyon nila, mga igsoon. And then atong Ginoo, si Peter, mingon siya nga, Lord, allow me to walk on the sea. So ang Ginoo, ming reply siya, sige. Kaya gitugutan na si Ginoo. Sus, lakaw siya na. Sa yung paglakaw, tinuod yun, nagalakaw si Peter. Pero kadugayan ng lakaw kay
pagtanaw niya sa palibot, nalisang man siya. Ingon na po itong Kristohanong pagkinabuhi, adlaw-adlaw may igsoon ba? We are battered by the waves of the sea. Sa ato ang mga mga butang atong gipagtinguha, butang sa palibot nato, right? Pero ang atong Ginoo ingon siya nga lakaw lang. Buot pasabot nga atong paglakaw is by faith. Just pagtuo mga igsoon. And then only the Lord can seize the winds. Kinsa nakapahunong sa hangin ang atong Ginoo ra. Kaya kita mga igsoon nakulangan na gyud tag pagtuo. Actually atong pagtuo is just mustan lang ta sa pulong sa Ginoo mga igsoon. That is why we encourage to read, no, everyone to read the Bible. Kaya ang Bible muna ato ang barugan. Hindi na mo baruglain, but trust, and we must stand on the Word of God. Amen. Amen. Lord Jesus. And also, another story in chapter 15. Katong Canaanite woman, nga ang iyang anak, nga nagsuffer of demon possession. Minsingit siya, Lord, help me. Or Lord, help, save me. Kaya iyang anak kay gipag demonyuhan man. Unya mingon siya nga I was sent to the lost sheep in Israel. Meaning sa mga Hudiyo ra siya. Pero mga igsoon, ang babae nga kanaanhon, do na gyud siya pagtuo. Gipag pagali pag review pamagali ang babae may igsoon sa Ginoo. It's not good. No, it's not good nga ang children's bread ihatag sa hidden dog sa mga iro. Wala matandog, wala ma-open ang babae may igsoon kundi iyang gi-admit. Yes Lord, usa ko ka iro, mga hintil ba? Pero bisan pa niya ang usa ka iro nakakaon sa mumhong nga nangatagak gikan sa lamisa may igsoon. So nini nga bahin may igsoon ba ang atong Ginoo bread sa on the table alang sa katawan sa Israel. But because of that rejections, many times that our God, our Lord Jesus Christ was rejected by the children of Israel. Pero siya tong mumhong nga natagak dito sa lamisa mga igsoon. Meaning, ang mga hintil nakapahimulo sa mumhong mga igsoon. Kita ni, unang salamat sa Ginoo nga because of the Jews rejection nakapahimulos na niya karon. Unang karon we are still enjoying God's complete salvation. Until moabot ang panahon nga we will be the same as He is in life and in nature but not in the Godhead. Through His organic salvation. Ang organic salvation, it begins with our regeneration. It continues with feeding. Parang pakanon gyud ta. Mukaon kita sa pulong sa Ginoo. Kay sa John 6:57, he who eats me, he also shall live because of me. So ang atong pagkabuhi kanang makakauntag pulong sa Dios na igsoon. Amen. And then sunod, feeding, what comes next? We are sanctified. No, through our constant enjoyment of Christ, we are dispositionally sanctified. And then ginabago ta adlaw-adlaw. Right? In 2 Corinthians, I think, though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. Am I correct? Or nasayog ko? Ginabago ta because of the Word of God. That is why we treasure the Word of God. So, kaya in Psalms, ang pulong sa Ginoo is the light, is the lamp